Ako po si Dan Philip Adad, 30 years old, taga Imus City. Sa pag-aaral ko pa lang po, may mga struggles na akong naramdaman, naranasan. Kasi lumaki ako sa probinsya kaso since nag-separate yung parents ko, kailangan naming pumunta dito sa Manila. Kaso after high school, kinailangan ko mag-stop for a year. Kasi yung mother ko lang talaga yung nagtataguyod sa akin ng time na yun. Kinailangan ko mag-work sa isang fast food chain para kahit papano kumita ng pera, may maipon. Nung nagtrabaho po ako dun sa isang fast food chain, naranasan ko yung hirap kasi at the age of 16, na-assign ako sa dining area. So naranasan ko maglinis ng mga suka, naranasan ko maglinis ng CR, pero dun pinaranas din nila sa akin kung paano umikot sa kitchen, pinag-try nila ako mag-counter. Mahirap, parang dun nag-umpisang mamulat yung isip ko sa murang edad na hindi madali ang buhay natin dito. Kailangan talaga ng pagsisikap, kailangan natin matutunan kung paano i-manage yung finances natin para makasurvive tayo sa pang-araw-araw. Pero nalaman din kasi nung father side ko na nag-stop ako. So sila na lang yung nag-offer na magpaaral sa akin. And since then, sinuportahan nila yung pag-aaral ko. At awa ng Diyos naman po ay naging academic scholar ako. Awa ng Diyos po, nakapagtapos naman ng college sa kursong BSIT with specialization in digital arts. After kong makagraduate ng college, nag-try na akong maghanap ng work, wala namang tumatawag. Kahit anong pasa ko dun sa mga company. Tapos, eventually, biglaan na lang may tumawag sa akin na isang company na hindi ko naman pinagpasahan ng resume ko. Doon ko nalaman na yung school pala namin is nagpapasa ng mga CV sa mga partner nilang company ng mga students na maire-recommend nila na maging part ng company na yon. Tapos ayun, awat tulong ng Diyos, hanggang ngayon doon pa rin po ako nagtatrabaho, magte-10 years na sa ngayon. Nag-enjoy naman po ako and na-feel ko yung growth at first. Nung pandemic, doon ko na ramdaman na talagang thankful ako na doon ako nag-work kasi ang daming nag-layoff sa ibang company. Kahit na kaya nilang mag-work from home, affected din kasi yung mismong kita ng company. Pero doon sa company na napagtrabahuhan ko, na hanggang ngayon ay pinagtatrabahuhan ko, hindi naman kami pinabayaan, awat tulong ng Diyos. Malaking tulong kasi nakakagawa pa ako ng mga gawaing bahay. May mga naaasikaso pa akong personal errands, sa pamamagitan ng hybrid setup na yan. Sa kinikita ko ngayon sa pinagtatrabahuhan kong tech company, bilang isang senior software engineer, awat tulong ng Diyos, nakakapaghulog naman ako ng sariling bahay, nakakatulong kahit paano sa mga pangangailangan ng magulang, nakakapag-ambag sa bahay, at saka naipoprovide ko na yung mga needs ko without asking from anyone. Para sa akin, nung nagkaroon ng pandemic, personally ayoko kasi i-consider siya as good. Kasi maraming nag-struggle, maraming nawalan ng trabaho, maraming naghirap. Pero sa personal side ko kasi, medyo mas magaan sa part ko Kasi before pandemic, pumapasok kami araw-araw. Mas malaki yung expenses. Meron lang talaga siyang negative impact para sa akin sa psychological part. Kasi ang hirap nung araw-araw nakakulong ka lang sa kwarto. So medyo nagkaroon ako ng parang anxiety ba. Kasi takot ka rin sa sakit So dun sa mga anxiety na naramdaman ko during pandemic days na nakakulong lang ako sa kwarto, wala naman akong iba talagang nalapitan kundi ang Diyos. Na nananalangin, may mga karamay ka pa rin, may nakikipagkumustahan sa'yo during pandemic days. So malaking tulong, malaking bagay para ma-survive mo yung mga anxieties na pumapasok sa isip mo. Ang maipapayo ko dun sa mga kabataan ngayon na maaaring dumanas ng mga pinagdaanan ko nung bata pa ako, wag lang kayong susuko, wag kayong mawawalan ng pag-asa, napakahalaga ng pag-asa. Tsaka mahalin nyo kung ano yung mga ginagawa nyo. Kasi kapag mahal nyo yung ginagawa nyo, hindi kayo mapapagod Parang laging andyan yung lakas nyo para magpatuloy sa mga ginagawa nyo. Tsaka maganda kapag ka-inspired ka. Sa lahat po ng mga pinagdaanan ko, andun man yung mga hirap,
yung mga tiisin. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos na hanggang ngayon nandito pa rin ako. Nakakapagpatuloy sa mga ginagawa ko. May trabaho pa rin. At maayos naman yung kalusugan kahit medyo nagkakasakit na. Siyempre umiidad kaya doble ingat na rin sa mga kinakain. Pero thankful ako overall sa lahat-lahat. Ipagtiwala natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Laki pa natin ang sipag at tiyaga. Laban lang.